Hello, magandang araw. Isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na matutunghayan ngayon. Pero bago po yan, paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapakinggan sa channel na ito at wala po sa iba, maging po ang aking boses. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Greg at Amy. Kaya naman tumutok lamang kayo. Masakit mawala ng taong minamahal. Sobrang sakit kasi alam mo sa sariling hindi na sila babalik pa. Mahirap mabuhay kasi hindi na kagaya ng dati nung andyan pa yung taong mahal mo. Ano ba naman to? Akala ko ba magaling ka? Doon napabalik sa realidad si Amy nang marinig ang reklamo ng isang kliyente nang ipakita niya ang pinipinta niya. Nagkukomisyon na lang siya ngayon. Hindi na siya nag-art exhibit kasi nawala na siya ng gana. Kahit na masakit yon, ngumiti pa rin si Amy. Siyempre naman po, magaling talaga ako. Ang ganda ng color combination, oh. Super colorful. Mas colorful pa sa love life ko. Sagot niya. At binida ang gawa niya. Hindi, may kulang. Sabi pa ng babae at umiiling-iling pa. Oo nga naman po, may kulang talaga. Alam niyo kung anong kulang? Mapaglarong tanong niya. Ano naman, Aber? Ang bilhin niyo po ito. Sige na, Ma'am Fina. Kapag binili niyo to, magiging colorful din yung buhay niyo. Ito yung magiging lucky charm niyo. Sinasabi ko sa inyo. Yung ginamit kong paintbrush, pinabless ko nung Holy Week. Sinabi ko talaga kay Lord na kung anumang painting ang paggagamitan ko nito, siswertehin ang makakahawak. Pambobola pa ni Amy. Nako Amy, kung hindi ko lang talaga kilala si Martin, hindi ko bibilhin yan. Naiiling na wika ng babae. Muntik nang natigilan si Amy nang marinig ang pangalan ng lalaking pinakamamahal. Pero sinika pa rin niyang ngumiti. Akala mo ba bunak ako para hindi ko manotice na walang kaimo-emosyon yung painting mo? Dagdag pa nito. Hindi na lamang sumagot pa si Amy at hinayaang matapos si Ma'am Fina sa pagsesettle ng payment sa cheque nito. Thank you po. Masiglang sabi ni Amy at kinuha na ang cheque. Nang matapos ang pakikipag-meet up ni Amy kay Ma'am Fina, ay umuwi na rin siya kaagad. Wala ang parents niya ngayon. Baka may business trip na pinuntahan kagaya ng sabi nila nung isang araw sa kanya. Pagpasok sa kwarto, nawala ang ngiti niya sa labi. Nawala ang buhay ng mukha niya. Ang pinakita kanina ay tila isang maskara lang. Natatanggal. Nang napabaling siya sa picture frame sa side table niya, napabuntong hininga na lang siya. Love, ilang taon na. Ikaw pa rin. Bulong ni Amy sa litrato ng dati niyang nobyong si Martin. Maaga na kinuha ng Panginoon si Martin at sobrang sakit noon para kay Amy. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-move on kahit 3 taon na ang nagdaan. 3 taon na rin siyang walang gana sa pagpipinta na passion naman niya talaga dati. Pero ngayon parang ginagawa na lang niya yun para kahit papano ay may pagkakitaan ng pera. Nahihiya rin kasi siya sa mga magulang niya minsan. Ang tanda-tanda na niya pero nakaasa pa rin sa kanila. Sa sumunod na araw, maagang gumising si Amy. Narinig niyang tila may hagikikan malapit sa garahe nila. Ang 2 kasambahay pala nila, yung sina Toring at Perla. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Amy na siyang kinagulat ng 2. Ay, pandesal! Bulalas pa ng isa dahil sa gulat. Ma'am Amy, kayo po pala. Saad ni Perla at kabadong napahagikik. Anong pandesal yung sinasabi niyo dyan? Ma'am, kasi. Tila hindi makasagot na saad ni Toring. Pero halata yung pamumula ng pisngi nito na tila ba kinikilig. Sinundan ni Amy ang tinitignan ng 2 at napasinghap na lang din siya. Pandesal nga. Wala sa sariling saad ni Amy nang makita ang lalaking topless sa garahe nila at pinapaliguan ang sasakyan. Napahagikik ang 2 katulong at doon lang napabalik sa realidad si Amy. Binalingan niya ang mga ito ng masamang tingin. Kayo talaga, wala ba kayong mga trabaho? Kunwaring galit na sabi ni Amy. Panira naman ng moment si Mami. Sayang yung pandesal. Mukhang ang sarap-sarap pa naman. Natatawang sambit pa ni Perla. Mga ninganing gustong kaltukan ni Amy ang 2 kaya naman nagtakbuhan na ito sa may kitchen area. Naiiling na lang siya
at binalingan muli ang lalaking nakatopless sa garahe. Tumikim si Amy para kalmahin ang kanyang sarili. Parang nainitan kasi siya bigla. Naglakad siya papalapit sa lalaki at parang malalagutan siya ng hininga. Nang makita rin, nagwapo ang mukha nito. Agad siyang napansin ng lalaki. Mabilis pa itong sumaludo na tila isang sundalo. "Yo, Ma'am Amy, ikaw pala!" Nakangising bati ng lalaki. "At sino ka naman?" Mataray na tanong pa ni Amy. Greg Saavedra po pala. Ang pogi/yomin yung driver." "Driver? Hindi ko kailangan ng driver. Hinire ka ba ng parents ko?" "Yes, Ma'am Amy. Wala ka daw magagawa kasi sila yung masusunod at baka, undaughter ka pa nila." "Ano? Undaughter?" "Yes, Ma'am Amy. Undaughter. Yung hindi ka nila daughter. Itakwil." "Grabe, hindi nyo alam yun, ma'am." Laglag ang panga ni Amy. Ang dami namang alam nitong bago niyang driver. At bakit kasi may pagganito pa yung parents niya? Dumaan bigla sa isip niya ang isang beses na naibangga niya ang kotse. Hindi naman niya yun sinasadya. May dumaan lang talagang pusa sa gitna ng kalsada, kaya wala siyang choice kundi ibangga yon sa malapit na puno. Ang akala ng parents niya, nag-attempt na siyang mag-suicide kahit na hindi naman. Well, gusto niya talagang sundan naman agad si Martin. Pero hindi sa ganitong paraan. Kasi naniniwala pa rin si Amy na magagalit ang dating nobyo kapag ginawa niya yon. "Lo, natulala ka bigla dyan, ma'am. Nag-i-imagine ka na ba sa utak mong magiging tayo? Pwede naman. Basta driver. Sweet lover pa naman din." "Shut up! Ang daldal-daldal mo. Tatawagan ko yung parents ko para tanungin sila tungkol dito. And pwede bang magdamit ka?" Bulyaw pa ni Amy. Kasi oo na. Nadidistract siya sa katawan nitong kumikinang dahil sa sariling pawis at pagkakabasa ng tubig na pinapaligo niya sa sasakyan. "Pasensya na, ma'am. Mainit kasi." Sagot pa nito pero kinuha pa rin naman ang damit sa gilid. "Whatever, Mr. Saavedra. Basta, need ko lang na i-confirm to sa parents ko. At sinasabi ko na sa'yo, kapag pumayag sila, matatanggal ka, kaya pasensyahan na lang." "Sige, ma'am. Ikaw ang bahala. Boss kita eh." Tumatawang saad pa nito at kumindat pa. Muntik nang napasinghap doon si Amy pero hindi niya nalang gaanong pinahalata. Kasi naman, bakit may pakindat pa? At teka, bakit kasi nagpapaapekto siya sa paandar ng bagong driver kuno nila? Kailangan niya talagang makausap ang parents niya tungkol dito. Dumiretso ulit sa kwarto niya si Amy at i-denial ang number ng mama niya. Mabuti na lang sumagot ito matapos ng ilang ring. "Ma, ano tong pakulo niyong bagong driver?" Hindi na niya mapigilang asik sa kanyang ina. "Oh, good morning to you, sweetie. Umaga na pala dyan sa Pinas." Humahagik-hik na saad ng ina niya, na si Amanda. "Ma, hindi ako natutuwa dito. Alisin mo siya. Hindi ko kailangan ng driver." "Oo, kailangan mo, sweetie, para may katuwang ka sa bagay-bagay." Wait, kay Lita naman." Humahagik-hik na sagot pa ni Amanda. Napatampal na lang ng noo si Amy nang marinig ang tila ng aakit na boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Napagtanto niya kung ano yung ginagawa ng parents niya kaya naman mabilis na niyang pinatayon. Kinilabutan siya bigla. Kakainis naman. Reklamo na lamang ni Amy. Tuluyan na siyang nawala ng gana at hindi na lumabas ng kwarto niya. Nang malapit ng mag-lunch, tsaka niya naalala na may kikitain pala siyang bagong kliyente sa isang restaurant. Mabilis nang nag-ayos si Amy bago tuluyang lumabas ng kwarto. Pagkababa niya sa garahe, nakita niya doon si Greg na tila kanina pa nag-aabang sa kanya. "At last, lumabas ka na rin sa lungga mo, ma'am." Nakangising saad pa ni Greg. Inirapan ito ni Amy. "Akin na nga yung susi nitong sasakyan. I'm sure, binigay na sa'yo. May pupuntahan akong importante." "Ang ibig niyo bang sabihin, ma'am, may pupuntahan tayo? Kung ganun, tara na." "At sinong may sabing kasama ka? Ako lang mag-isa." Sagot ni Amy. "Ma'am, driver niyo po ako. Kaya dapat ako po yung magdadrive para sa inyo." Sagot pa ni Greg. "At hindi ako pumayag. Hindi ako yung nag-hire sa'yo, okay? Kaya gagawin ko pa rin yung gusto ko. Akin na yung susi." Asik pa ni Amy. Nakita niyang hawak na ni Greg ang susi at mukhang bubuksan na yung pintuan ng sasakyan gamit noon. Pero mabilis na humablot si Amy para kunin yon. Ang hindi lang inaasahan ni Amy ay ang mabilis na reflexes ni Greg kaya imbis na makuha yung susi, ipininid siya nito sa pintuan ng sasakyan. "Wow, ang aggressive niyo pala, ma'am. I like it."
Mapaglarong sabi pa ni Greg na ngayon ay sobrang lapit na kay Amy. Nagtayuan ang balahibo ni Amy nang maamoy ang panlalaking amoy ni Greg. May kaamoy ito. Kaamoy ni Martin noon. Kaya naman natigilan siya at mas napatitig sa lalaki. Ma'am, alam kong pogi ako. Pero hinay-hinay naman sa paninitig. Marupok ako. Madali akong ma-fall. Tumatawang sabi pa ni Greg at napahalakhak. Doon na tuluyang nagising sa realidad si Amy. Mabilis niyang itinulak ang lalaki at sinamaan ng tingin. Bakit ba ang kulit mo? Asik niya dito. Ikaw yung makulit, ma'am. Tara na lang po at baka malate kayo sa pupuntahan niyo. Sagot pa ni Greg. Napatingin si Amy sa relo sa pulsuhan at malapit na nga siyang malate. Gustuhin man niyang awayin si Greg at kontrahin ito, ay sumuko na lamang siya. Fine! Saad ni Amy at hinayaan na si Greg na pagbuksan siya ng pinto sa passenger seat bago ito umikot at dumiretso sa driver seat. Pangising-ising in-start ni Greg ang kotse at pinaandar na nga ito. Nang nasa biyahe ay talagang pasipol-sipol pa. Tinanong din ito kung saan sila pupunta at tamad lang na sumagot si Amy na sa isang restaurant lang sila sa malapit. Ilang minuto lang ay narating naman nila yon. Minit ni Amy ang kliyente at nag-usap sila. You know, Miss Sagaysay, the reason why I want you to paint our wedding picture is because of Martin. Naging mabuti siyang kaibigan noon sa akin at lagi kanyang bukang bibig kapag nagkikita kami. Saad ni Mr. Castro, ang bagong kliyente ni Amy. Ngumiti lang si Amy. Oh, ganun po ba? Salamat po, sagot niya. May kirot sa pusong naramdaman. Kahit wala na si Martin, marami pa ring nagpapaalala sa kanya. Parang bago ito nawala, sinigurado nitong may mga bagay pa ring magtutulak sa kanyang magpatuloy magpinta kahit nahihirapan na siya. No worries. Bigyan mo ng buhay yung wedding picture namin ng asawa ko gamit ang art materials mo. Sana hindi totoo yung sinasabi nilang wala raw kaimo-emosyon yung mga gawa mo. Tumatawang saad pa ni Mr. Castro. Bahagyang natigilan doon si Amy. Kasi yun naman talaga yung totoo. Pero syempre, hindi niya ipapahalata. Naku, hindi po. Promise po, gagawin ko yung best ko para maipinta ng maayos ang wedding picture niyo ng asawa niyo. Masiglang saad pa ni Amy. Natapos din ang meeting nila ng kliyente at lumabas na si Amy. Nakita niya agad si Greg na agad na napatuwid ng tayo nang makita siya. Kumaway pa ito at charming nang umiti sa kanya kaya may mga napatingin sa direksyon nitong mga kababaihan. Saan na tayo ngayon, ma'am? Tanong pa ni Greg nang makapasok na muli siya sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam, nagugutom na ako. Sagot niya at tamad na napasandal sa kanyang upuan. Okay, ma'am. Pero saan mo ba gustong kumain? Hindi ko rin alam. Walang ganang sagot pa ni Amy. Ha? Paano yan, ma'am? Ewan ko, basta ikaw nang bahala. Saad ni Amy. Wala. Tinatamad lang siya bigla. Pero totoong gutom na rin siya. Hinayaan na lang ni Amy si Greg na mag-drive. Pumikit na muna siya at nakaidlip. Tsaka lang siya nagising nang maramdaman ang pagtigil ng sasakyan makalipas ng ilang minuto. Bakit tayo nandito? Tanong pa ni Amy at napasinghap nang makita ang pamilyar na paresan na madalas nilang puntahan ni Marty noon. Matagal na siyang hindi nakakapunta dito. Buhay pa si Marty noon, ngayon na lang ulit. Ang sabi mo, ma'am, gutom ka, kaya dinala kita dito, sagot ni Greg. Napatitig ng matagal si Amy sa lalaki. Paano nito nalaman ang lugar na ito? Bakit sa lugar na ito? Dito siya nito dinala. Bakit dito? Tanong pa nito at hirap ng kalmahin ang sarili dahil sa pagraragasa ng alaala nito noon nakasama si Martin, kung saan masaya silang pareho habang kumakain ng paborito nilang pares. Wala akong maisip na iba, ma'am eh. At least dito mura lang. Gigisingin sana kita kanina. Kaso baka bigla mo akong bugahan ng apoy kaya hindi na kita natanong. Kakamot-kamot sa likod ng ulong sagot pa ni Greg. Itinatak ni Amy sa isip na coincidence lang yun. Walang dapat ika-overthink. Kinalma niya ang sarili bago sila lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob ng parisan. Munti ka nang mapako sa kinatatayuan si Amy. Nang makita na tila wala man lang nagbago sa lugar. Ganun pa rin. Kagaya ng itsura nito nung nagpupunta sila ni Martin dito noon. Amy? Ikaw ba yan? Napabaling si Amy sa nagsalita at napangiti nang makita si Nanay Lolita, ang may-ari ng parisan.
Suki sila noon ni Nanay Lolita. At hindi naman maitatanggi ni Amy na namiss niya ito. Nay Lolita, kumusta po? Saad ni Amy. Ikaw ang kumusta? Hindi ka na bumisita dito matapos mawala ni... Hindi tinapos ni Nanay Lolita ang sasabihin at bumuntong hininga. Nabalitaan ko noon ang nangyari. Pasensya na at hindi man lang ako bumisita noon sa burol. Masyado lang maraming pinagkakaabalahan noon. Ayos lang po, Nay. Ngumiti si Nanay Lolita bago tuluyang napabaling kay Greg ng ngiti-ngiti. At may kasama ka pala, Amy. Bago mo ba itong nobyo? Tanong nito na siyang ikinasinghap ni Amy. Tumawa pa talaga si Greg. Naku, Nay, ano, pasado ba? Pwede na bang maging jowa niya? Mapaglarong sabad pa nito. Sinamaan ito ng tingin ni Amy. Hindi ko po siya nobyo, Nay. Bago namin siyang driver na hinire ng parents ko. Sagot niya. Tumangu-tango naman si Nanay Lolita. Ah, ganun ba? Ano nga pala yung o-orderin niyo? Yung special ba, Amy? Opo. O sige, humanap na kayo ng pwesto niyo at ihahanda ko na yung order niyo. Tumango na lamang si Amy bago siya naghanap ng mauupuan nila. Nakasunod lang si Greg sa kanya at naupo na rin sa upuan sa harap niya. Habang hinihintay ang order nila, nagsimula na namang dumaldal si Greg. Sinong nawala na sabi nung matanda kanina? Dati mo bang jowa? May pagka-insensitive na usisa pa ni Greg. Huwag kang ang chismoso, hindi tayo close, okay? Mataray niyang saad na tinawanan lamang ni Greg. Ilang minuto lang yung lumipas ay naiserve na ang order nila. Agad namang natakam si Amy pero napangiwi siya nang makita ang maraming onion leaves sa topping sa ibabaw ng pares niya. Bago pa man makakilo si Amy at tatanggalin na sana yon ay naunahan na siya ng taong nasa harapan niya. Tinanggal ni Greg ang mga onion leaves sa pares niya at tinabi sa gilid. Hindi na naitago ni Amy ang gulat sa mukha niya. Paano nitong nalaman na ayaw niya sa onion leaves? Oh ma'am, bakit ganyan ka naman makatingin sa akin? Sinabi ko naman 'di ba, marupok ako at madaling ma-fall. Malokong saad pa ni Greg. Paano mo nalaman na ayaw ko sa onion leaves? Nanginginig ang boses na tanong pa ni Amy. Kuryoso siya kasi bukod sa pamilya niya, si Martin lamang yung nakakaalam nun. Paanong alam agad ni Greg, nakaka-hire pa lang ng pamilya niya dito. Awkward na tumawa si Greg. Halata naman kasi ma'am. Ang sama ng tingin mo sa kawawang onion leaves sa pagkain mo eh. Doon natigilan si Amy. Oo nga naman. Coincidence lang siguro. Paanong malalaman naman agad yun ni Greg, 'di ba? Hindi niya dapat ikumpara si Martin kay Greg. Nakadarating lamang sa buhay niya. Malayong malayo sila sa isa't isa. Kain ka na, ma'am. Akala ko ba gutom ka na? Ako, tumgots na rin bigla eh. Sabi pa ni Greg bago tuluyang maganang kumain sa kanyang pares. Sinubukang umaktong normal ni Amy at tuluyan nang kumain. Nang matapos sila, ay si Greg na ang nagbayad. Hinayaan na lamang ni Amy dahil lumilipad na yung isip niya kanina kung saan tinanggal ni Greg ang onion leaves sa pares niya. Hindi niya dapat binibigyan ng meaning yon. Magkaibang tao sina Martin at si Greg na driver niya. Pagka-uwi ay nagkulong ulit siya sa kwarto, pati na rin sa mga sumunod na araw. Kung wala siya sa kwarto, nasa art room siya para tapusin yung painting. Way na rin niya yon para maklear yung utak niya kahit papano. Habang busy si Amy sa ipinipinta, nadinig niya ang katok sa may pintuan. Bumukas yon at niluwanon si Perla. Ma'am Amy, hindi pa po ba kayo kakain? Lampas lunch na po. Hindi rin kayo kumain ng breakfast. May pag-aalalang tanong pa ni Perla. Kakain ako. Pakidala na lang dito yung pagkain ko. Sagot ni Amy at muling ifinokus sa pagpipinta ang atensyon. Sige po, ma'am. Muling itinuloy ni Amy ang ipinipinta at hindi na namalayan pa ang paglipas ng ilang minuto. Narinig niya ulit ang pagbukas ng pintuan at hindi na nag-abala pa na tignan dahil akala niya ay si Perla lang yon na may dalang pagkain niya. Pero mali siya. Wow, ang galing mo naman, Ma'am Amy. Bulalas ni Greg na pumasok pa talaga. What the heck? Bulalas ni Amy dahil lumagpas ang kulay ng pininta niya dahil sa gulat. Masama ang tingin niyang pinukol kay Greg. Ano bang ginagawa mo dito? Ha? Dinala ko yung lunch mo, ma'am. Napasarap na kasi yung panunood nila Perla ng teleserye. Kaya nag-volunteer na lang ako. Sagot pa ni Greg. Bakit kailangan ikaw pa yung magdala? Kasi wala nang ibang pwedeng gumawa. At naboard din naman ako kasi wala naman gaanong ginagawa. Kaya nagkibit balikat siya.
Nakakainis ka. Tignan mo kung anong nangyari sa painting ko. Ano na lang yung sasabihin ng kliyente ko niyan? Asik pa ni Amy. Ang sungit mo naman, ma'am. May dalaw ka siguro, no? Malokong saad ni Greg kaya pinamulahan lalo ng mukha si Amy kasi totoong meron siya ngayon at hindi na niya alam kung bakit nagawang isingit pa talaga ni Greg ang bagay na yon. Wala kang pakialam. Paano ko ngayon susolusyonan to ha? Turo pa niya sa painting. Madali lang naman yan, ma'am. Kayang-kaya mo yan. Magaling kang artist. May tiwala ako sa'yo. Sagot pa ni Greg at napahalakhak pa. Natigilan naman si Amy. Ayaw niyang ikumpara ulit pero ganitong-ganito si Marty noon kapag pinanghihinaan siya ng loob. Sinasabi nitong magaling siya at malaki ang tiwala nito sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Amy nang mapatitig siya sa ngiti ni Greg ng mas matagal. May kakaibang hatid yon sa kanya na siyang nagdulot ng tila kuryente sa kanyang ugat. Kinalma ni Amy ang sarili at tumikim. Ilagay mo na lang dyan yung pagkain ko, pwede ka nang lumabas. Saad niya pa sa mas formal na tono. Mabuti na lang at hindi na kumontra pa si Greg. Mabilis itong sumunod kay Amy at lumabas na. Inayos ni Amy ang painting at sa awa ng Diyos, nairaos naman dahil parang walang maling nangyari doon. Magaling nga siya. Hindi niya namalayan ang unti-unting pagsilay ng ngiti sa kanyang labi nang maalala muli ang boses ni Greg. Pero agad siyang umiling kasi mali. Halfway na si Amy sa painting nang gumabi na. Gustuhin man niyang ituloy yon, sumakit na yung likod niya. Sa susunod na araw na lang ulit niya itutuloy yon. Naligo na si Amy at bumaba na para sa dinner niya. Sakto namang nadatnan niya si Perla at Greg na tila nagtatawanan sa may kusina. May papalo-palo pa si Perla sa braso ni Greg. Tumaas ang kilay ni Amy doon. Nasaan yung dinner ko, Perla? Mataray na tanong pa ni Amy. Pagkalapit doon, ewan ba niya't nairita siya bigla. Ma'am Amy, gutom na po ba kayo? Hindi pa po kasi luto yung nilagang baboy. Nagkaproblema sa may stove kanina. Mabuti na lang naayos nitong ni Greg. Humahagik-hik na saad pa ni Perla. At your service, Madam Perla. Pang all around naman ako kaya kayang-kaya ko yun. Nakangising sagot pa ni Greg na siyang kinatuwa lalo ni Perla. Really? O baka naman nagrarason ka lang, Perla? Nirarason mo lang yung stove pero yung totoo, nakikipagharutan ka dito. Taas kilay na saad pa ni Amy. Hindi naman alam ni Amy kung bakit nagtataray siya bigla. Basta masakit lang talaga sa mata na makita yung katulong nila at si Greg na mukhang masaya. Ma'am, hindi naman po. Halatang takot na sabi pa ni Perla. Nang napabaling si Amy kay Greg, seryoso na ito at hindi mabasa ang ekspresyon. Nag-iwas si Amy agad ng tingin. No need, magpapadeliver na lang ako, sagot ni Amy bago tuluyang tumalikod dahil nanlalambot yung tuhod niya nang nakatitigan si Greg. Bumalik si Amy sa kwarto para mag-order na lang ng food online. Naghintay siya doon at ilang minuto lang ay may narinig siyang katok sa pintuan niya. Agad naman yung binuksan ni Amy at bumungad sa kanya ang seryosong si Greg. Nandito na yung order mo, ma'am. Malamig na sabi ni Greg. Hindi sanay si Amy na ganito ang lalaki. Sa totoo lang, mas sanay siya sa playful aura nito. Hindi yung ganito. Akmang kukunin na niya ang pagkain niya pero nilayo yun ni Greg bigla. Mali yung sinabi mo kay Perla kanina. Wika pa ni Greg na siyang kinataas ng kilay ni Amy. So nagpunta ka lang dito para ipagtanggol siya? Saad pa ni Amy. Nagpunta po ako dito, ma'am. Para itama yung nagawa nyo. Hindi kami naghaharutan. Inayos ko lang yung stove kasi nahihirapan siya kanina. Kalmadong wika pa ni Greg. Napahiya si Perla kanina kaya, di lumabas din. Pinagtatanggol mo siya. At sinisermonan mo ko ngayon. You know what? Akin na yung food ko, nagugutom na ako. Akmang kukunin ulit ni Amy ang pagkain kay Greg. Pero inilayo nito yon bigla. Kaya tumama ang mukha niya sa malapad na dibdib nito. Muntik nang mapapikit si Amy nang malanghap ang pamilyar na amoy na yon. Napatingala si Amy at halos mapasinghap siya nang makita ang tila nagsusumamong ekspresyon ni Greg. Bumilis ang tibok ng puso niya. Maging kay Greg dahil nararamdaman niya yon habang nakalapat ang pisngi niya sa dibdib nito. Bago pa man mapigilan ni Amy ang sarili, nagulat na lang siya sa sumunod na ginawa. Tumingkayad siya at kinintala ng halik si Greg sa labi. Ungol ni Greg dahil sa biglaang halik ni Amy. Dahil doon, parang nagising naman bigla si Amy. Bumalik siya sa realidad at mabilis na hinablot ang hawak na plastic ni Greg kung nasaan yung pagkain niya. I won.
Ginawa ko lang yun para ma-distract ka. Para makuha ko tong pagkain ko. Padabog na saad ni Amy at awkward pang tumawa. Ngumisi pa siya kalaunan para talagang kumbinsido. Samantala, si Greg ay namimilog ang mga mata at nakaawang pa rin ang labi. Halata pa rin yung gulat sa ekspresyon nito. Pero bago pa man muling matukso si Amy na halikan ito, mabilis na niyang isinara ang pintuan. Bakit mo naman ginawa yun, Self? Asik ni Amy sa sarili at tinampal-tampal pa ang noo. Kakaiba ang naramdaman niya kanina nang nahalikan si Greg. May nabuhay sa loob niyang hindi makalma. At isa lang naman yung napagtanto ni Amy sa lalaki. Damn, may gusto na talaga ako sa kanya. Bulalas niya at unti-unting napadaos-dos na lang sa sahig. Hindi sinasadyang napabaling ang tingin ni Amy sa picture frame na nasa mesa, kung saan nakadisplay ang litrato ng dating nobyo. Nanubig yung mga mata niya. I'm sorry, Martin. Bulong ni Amy na medyo naiiyak na. Pakiramdam niya kasi sa mga oras na ito ay pinagtataksilan niya ang dating nobyo. Mabigat ang loob ni Amy na kumain ng order niya. Matapos noon ay nagligpit na siya at nagtoothbrush bago humiga sa kama. Nakatulugan na lang niya ulit yung guilt na nararamdaman niya. Nang nagising siya, mas kalmado na yung isip niya. Napagtanto ni Amy kung bakit ganito yung nararamdaman niya. Kasi kahit itanggi niya sa sarili, nakikita niya si Greg sa dati niyang nobyo at naiinis siya doon. Ngayon, ang gusto na lamang niyang mangyari ay mailabas itong nararamdaman niya. Pero bago yun, magsusorry na muna siya kay Perla sa nagawa niya kagabi. Matapos magayos, bumaba si Amy at agad na hinanap si Perla. Natagpuan niya ito sa may kusina kung saan naggagayat ito ng gulay. Nang makita siya nito ay napayuko na lang. Halatang ilag pa rin dahil sa nangyari kagabi. Good morning, Perla. Bati ni Amy sa babae. Good morning po, ma'am. Halatang takot pa ring sagot ni Perla. Perla, pwede ba tayong mag-usap kahit saglit? Sige po, Ma'am Amy. Pagpayag pa ni Perla. Tungkol kasi kagabi, gusto ko lang mag-sorry. Sambit ni Amy na siyang kinagulat ni Perla. Alam kong sumobra ako doon. Pasensya ka na talaga. Hindi ko nakontrol yung bunganga ko. Ayos na po yun, ma'am. Pasensya rin kasi natagalan yung pagkain kagabi. Hindi ko talaga alam ayusin eh. Mabutit nandyan si Greg. Pero promise po, hindi po kami naghaharutan. Palabiro lang po kasi talaga siya. Oo na. At nasan nga pala siya ngayon? Takang tanong niya. Nasa likod po. Nagbubunot yata ng damo. Wala naman daw kasi kayong lakad kaya doon na lang muna siya para may gawin. Nabuburyo na daw po kasi siya eh. Sige, salamat. Wika ni Amy at mabilis na dumiretso sa likod ng bahay nila. Natagpuan nga niya doon si Greg na pawis na sa ilalim ng sikat ng araw. Nakasanto siya at may maong nakupas at may butas sa gitna ng tuhod. Napalunok na lang si Amy nang mapansin ang pag-flex ng braso nito habang nagbubunot ng damo. Pero bago pa man siya ma-distract sa muscles ng lalaki, tinawag na niya ito. Greg! Mabilis na lumingon si Greg sa direksyon niya at bahagya pang nagulat. Mabilis na binitawan ni Greg ang binunot na damo at nag-jog patungo sa direksyon ni Amy. Ma'am Amy, may pupuntahan ka ba ngayon? Tanong pa nito. Nainis naman bigla si Amy. Nandoon pa rin yung kaseryosohan kasi ng tono nito. Halatang apektado pa rin sa nangyari kagabi. Wala. Gusto ko lang kausapin ka. Tungkol po saan? Sa kagabi. Halos pabulong na sagot niya. Nagsorry na ako kay Perla. Narealize ko na mali nga yung nagawa ko. And okay na kami. Tumango naman si Greg. Mabuti naman kung ganun. Ayun lang po ba? Meron pa. Ano pa po? Tungkol sa halik. Sagot ni Amy at napalunok na lang. Nangyari yun. Alam kong nairason ko lang yung pagkaing hawak mo. Pero napahalakhak si Greg. Okay na po yun. Kalimutan na lang natin. Hindi pwede. Mariing putol ni Amy sa sasabihin ng lalaki. Hindi pwede dahil doon ko na-realize na may gusto na ako sa'yo. Walang paligoy-ligoy na saad pa niya. Kitang-kita ang gulat sa ekspresyon ni Greg. Pero hindi ito nagsalita kaya nagpatuloy si Amy. Pero gusto ko ring malaman mo kung bakit kita nagustuhan. Dahil may pagkakapareho kayo ng dati kong boyfriend. Yung mga simpleng details lang. Yung mga bagay na ang dati ko lang boyfriend yung may alam. Basta yun na yun. Saad ni Amy at bahagyang natawa. Ayan, nasabi ko na, hindi ka obligated na suklian yung nararamdaman ko ah. Ang importante lang is na ilabas ko.
Yun ang huling sinabi ni Amy bago tuluyang talikuran ang lalaki na tulala na lamang. Pagkapasok sa kwarto niya ay tumili na lamang talaga si Amy. Napagtanto niya na parang ang tanga-tanga naman niya sa part na yon, na siya pa talaga ang mas naunang umamin. Pero sa ekspresyon ni Greg kanina, parang alam na ni Amy kung ano yung nararamdaman nito sa kanya. Wala siyang gusto sa akin. Good. Bulong niya kahit na may paninikip siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Good kasi at least, hindi siya mapipilitang i-pursue ang feelings niya sa lalaki. Hindi magiging sila. Magiging less yung nararamdaman niyang guilt para kay Martin. Sa sumunod na araw, matapos asikasuhin ang ipinipinta, muling hinanap ni Amy si Greg. Saktong kalalabas lang nito sa kwarto sa first floor ng bahay nila. Hey, pwede ba tayo mag-usap ulit? Tanong pa ni Amy. Kabado siya sa totoo lang pero nandito na siya. Hindi pwedeng magpakaduwag siya. Amy, ikaw pala. May lakad ka ba ngayon, ma'am? Ihahatid kita. Wala. Putol agad ni Amy sa lalaki at nailing pa. Hindi niya rin maiwasang mapansin. Tila mas masigla ang aura ngayon ni Greg kumpara sa kahapon na seryoso. Ganun po ba? Oo. And hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ang sabi ko mag-uusap tayo ulit. Okay ma'am, tungkol saan? Napakagat sa ibabang labi si Amy. Tungkol sa confession ko kahapon. Binabawi ko na yon. Saad niya na kinagulat ni Greg. Ha? Bakit mo babawiin ma'am? Naguguluhang tanong ni Greg. Kasi mas nag-sink in sa akin na kaya lang naman ako na-attract sa'yo is because you remind me of my ex. Wala nang iba. And na-realize ko rin na sobrang unfair nun sa'yo. Matigas na umiling si Greg. Wala nang bawian pa. Nasabi mo na eh. Sagot pa nito. Ha? Hindi. Bago pa man matapos ni Amy ang dapat na sasabihin, natakpan na ni Greg ang labi niya gamit ang sariling labi. Malalim niyang hinalikan si Amy at niyakap sa bewang upang mas mapalapit dito. Napaungol na lamang sa sarap si Amy dahil sa galing ng galaw ng labi ni Greg. At na-remind na naman siya kung paano siyang halikan ni Marty noon. Yumakap na rin siya sa leeg ni Greg upang mas lumalim ang halikan nila na may kasama ring naglulumikot na kamay. Ang nakakapagtaka, wala talagang maramdaman na pagtutol si Amy kahit na nire-remind niya ang sarili na kaya siya ganito kay Greg dahil parang si Martin ito. Nang parehas na silang mawawala ng hininga, humiwalay na sila sa halik. Ayokong bawiin mo yun, Ma'am Amy. Medyo hinihingal na sabi ni Greg. Kasi ayos lang naman sa akin na kahit nakikita mo sa akin yung ex mo eh. Basta ang mahalaga, may nararamdaman ka para sa akin. You mean, may gusto ka rin sa akin? Hindi pa ba halata? Magang-magayang labi mo eh. Malokong sabi pa ni Greg at napahalakhak. At hindi man aminin ni Amy sa sarili, medyo gumaan yung pakiramdam niya ngayong nagjo-joke na naman si Greg. Imbis tuloy na gawin ni Amy ang painting niya, tumambay siya sa kwarto ni Greg. Nakahiga siya sa kama habang nakayakap si Greg sa kanya na para bang takot na takot maihiwalay sa kanya. Clingy ka pala ha? Mapang-asar na saad ni Amy kay Greg. Oo, clingy ako. Dati kasi akong kwala sa past life ko eh. Mapagbirong sagot pa nito. So hayop ka noon? Parang wala namang pinagbago ngayon, hayop ka pa rin? Saad ni Amy. Napabalikwas ng bangon si Greg. Tila hindi makapaniwalang nakatitig kay Amy. Aba, natututo ka na, saad ni Greg at tila mapagbantang tumingin kay Amy. Kinabahan si Amy bigla at bago pa man din siya makapalag, sinugod na siya ng halik ni Greg sa muka. Napahagikik siya sa kilite dahil tumatama ang patubong balbas ni Greg sa balat niya. Oo, hayop ako. Hayop magmahal sa'yo, saad ni Greg sa gitna ng paghalik kay Amy. Bahagyang natigilan si Amy doon. Mahal siya ng lalaki. Akala niya hanggang pagkagusto lang yun. Pero kahit na ganun, wala siyang na-feel na kamalian doon. Parang nagse-celebrate pa nga ang mga paru-paro sa tiyan niya. Ang mga halik ni Greg sa mukha ni Amy ay dumiretso na lang sa labi nito. At ayun nga, ang kilitian ay nauwi sa marubdob na halikan. Napapaungol na lang talaga si Amy sa sobrang sarap humalik ni Greg. Pero syempre, alam naman nila pareho ang limitasyon nila. Nang maramdaman ni Amy na tila may tumutusok sa tiyan niya, parehas na silang humiwalay sa halik. Nakakamatay ba yung patali mo? Mapagbirong tanong pa ni Amy sabay baba ng tingin sa bandang bewang ni Greg na tinakpan na ng unan para kumalma. Ma'am, pwede tumahimik ka na muna. Mataray na sagot ni Greg na kinahagalpak ng tawa ni Amy. Sorry na. Tumatawa niya pang sabi. Nakamamatay to ma'am. Sa sarap nga lang. Gusto mo bang mamatay?
Malokong tanong pa ni Greg. Doon na tuluyang napatigil sa pagtawa si Amy. Napatahimik na lamang siya dahil baka totohanin ni Greg ang sinabi nito. Pero sa totoo lang medyo nakaramdam siya ng excitement. Kasi alam niyang masarap talaga. Yun, lalo't active sila noon ni Martin sa bagay na yun. Hindi naman na siya nagkaroon pa ng ibang experience aside from Martin, kaya kakaiba itong nararamdaman ni Amy ngayon kay Greg. Kumalma naman din sila pareho kalaunan at nag-decide na lang na manood ng movie. Sa phone ni Amy sila nanood dahil wala namang TV ang kwarto ni Greg. Tumagal yon ng 1 oras at hindi na namalayan pa ni Amy na nakatulog na pala siya. Pagkagising niya ay wala na si Greg sa kwarto nito. Napatingin siya sa bintana at nakitang hapon na. Kumakalam na rin yung sikmuran niya sa gutom kaya lumabas na siya para makakain. Pero agad na napatigil si Amy nang may marinig na tugtog ng piano mula sa piano room niya. Nagpabilis yon ng tibok ng puso niya. What? Martin? Bulong ni Amy dahil sa tugtog na narinig niya ay kinumpos ni Martin para sa kanya. Sila lang dalawa ang nakakaalam nun. Pero bakit naririnig niya ngayon yon sa piano room niya? Kahit nanginginig ang mga tuhod, sinubukang inihakbang ni Amy ang mga paa at mas lumapit pa sa piano room. Bahagyang nakaawang yung pinto at namataan niya ang lalaking katabi niya lamang sa kama kanina na tumutugtog doon. Suminghap si Amy at rumaragasa ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya nakayanan pa at napaupo na lamang sa sahig. Kumalabog yon at napatingin si Greg sa direksyon niya. Ma'am Amy? Gulat na bulalas ni Greg at agad na napatigil sa tinutugtog. Sabihin mong mali ako. Na hindi talaga ikaw si Martin na mahal na mahal ko. Nanginginig ang boses na saad ni Amy. Mahal. Saad ni Greg na siyang mas nakapagpanginig kay Amy. Ang tagal na panahon na niyang hindi nadidinig ang tawag na yon. Ang tagal na panahon na niyang namimiss ang taong tumatawag sa kanya ng ganon. Bakit Martin? Bakit nawala ka? Bakit hinayaan mo kong magluksa at masaktan? Medyo tumataas na ang boses ni Amy. Sobrang sakit ng puso niya. Pakiramdam niya ay trinaydor siya ng paulit-ulit. Ang masakit, ang taong trumaydor sa kanya ay ang taong mahal na mahal niya. Mahal, magpapaliwanag ako. Wag! Ang lalaking mahal ko lang ang may karapatan na tawagin ako ng ganyan. Amy, hindi ko gustong itago to sa'yo. Ang totoo, hindi ko gusto na malayo sa'yo ng ilang taon. Saad ni Greg. O Martin sa nagmamakaawang tono. Kung hindi mo pala ginusto, bakit mo ginawa? Ang daming panahon na nasayang. Kung sana, I'm sorry. I'm sorry, Amy. Wika ng lalaki at tuluyan ng napaluhod at tumulo na rin ang luha mula sa mga mata nito. Please, hayaan mo akong magpaliwanag. Umiling si Amy. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sagot niya at mabilis na tumayo at dumiretso na sa sariling kwarto. Doon ay umiyak siya ng malakas. Ibinaon niya ang mukha sa unan at hinayaan ang luhang maglandas doon. Nang mapatingin siya sa litrato ni Martin sa gilid, mas lalo siyang nasaktan. Nag-iba lang pala ng mukha ang lalaking mahal niya. Buhay ito. Hindi niya alam kung ano yung mararamdaman niya. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang kanyang mga magulang. Kinalma niya ang sarili at kinuha ang phone. Tinawagan niya ang mama at papa niya. Ang mama niya ang sumagot. Anak, napatawag ka na naman. Tungkol na naman ba sa driver mo? Hindi siya tatanggalin, okay? Kailangan mo siya. Sunod-sunod agad na saad ni Amanda sa kabilang linya. Ma, niloko niyo lang din ba ako ni Papa? Alam niyo ba ang lahat? Nanginginig ang labing tanong ni Amy. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan, anak? Anong niloloko? Si Greg? Siya si Martin. Putol ni Amy sa sinasabi ng ina. Suminghap si Amanda sa kabilang linya at hindi agad nakapagsalita. Pero kalaunan ay tumawa ito. Medyo awkward yung labas ng tawa na yun at halatang kinakabahan. Anak, lumalaklak ka ba ng kape? Ayokong saktan ka pero wala na si Martin, okay? Akala ko ba ayos ka na? Tanong pa ni Amanda. Ma, nagsasabi ka ba ng totoo? Please naman, tama na. Sa lahat ng mga tao, alam niyo kung ano yung sakit at hirap na pinagdaanan ko nung nawala si Martin sa buhay ko kaya please, wag niyo nang dagdagan at sabihin na lang yung totoo. Pagod na ako. Hindi na napigilan pa ni Hyacinth na magtaas ng tono. Napapikit na lang siya ng mariin habang bahagyang hinihingal dahil sa pagpipigil ng emosyon.
Tahimik ang mama niya sa kabilang linya. Pero ang sumunod noon ay narinig niya ang paghikbi nito. Sorry anak. Oo, alam namin na si Greg. Ang bago mong driver ay si Martin. Pag-amin din ito na mas lalong nagpaiyak kay Amy. Bakit ma? Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Nanghihinang tanong ni Amy. Anak, mas mabuting siya na mismo yung kausapin mo. Mas masasagot niya ang tanong mo. Ayoko siyang pangunahan, saad pa ni Amanda. Pinatay na ni Amy ang tawag kalaunan. Hindi na niya kayang kausapin pa ang kanyang ina. Pero nag-text ito na uuwi sila ng papa niya sa lalong madaling panahon kahit pa may kailangan pa talaga silang asikasuhin doon. Napatitig na lang sa siling ng kwarto si Amy, hindi pa rin siya makapaniwala. Ngayon, ano nang gagawin niya? Hindi naman siya pwedeng magpanggap na ayos lang ang lahat sa kanila ni Greg o Martin. Hindi na alam ni Amy kung ano yung itatawag sa lalaki. Hinintay na lang niya ang muling pagsapit ng umaga. Bumangon siya sa kama at nag-ayos. Gusto niyang magpahangin para maliwanagan naman yung isip niya kahit saglit lang. Pagkalabas niya sa kwarto, nagulat pa siya nang makita na natutulog si Greg or Martin sa sahig. Nakasandal ang likod nito sa malamig na pader at halatang nangangalay na sa kanyang posisyon. Biglang napabalikwas bigla ang lalaki at napatayo. Nagulat pa nang makita si Amy na nakagayak na at ready nang umalis. Saan ka pupunta, Ma'am Amy? Tanong nito sa medyo maaligasgas na boses. Ang ilalim ng mga mata nito ay nangingitim. Halatang walang maayos na tulog sa buong magdamag. Akin na yung susi ng sasakyan. Malamig na sabi ni Amy. Hindi na sinagot pa ang lalaki. Ha? Ihahatid kita. Hindi mo ba ako narinig? Akin na yung susi. Pero, Greg or Martin, akin na lang please. Huwag ka nang makapag-argue pa sa akin. Gusto ko lang magpakalayo-layo saglit dahil gulong-gulo na yung utak ko. Seryosong saad ni Amy. Magiging okay ka naman, diba? Tanong pa nito. Bumuntong hininga si Amy. Susubukan ko. Basta sa ngayon, wag mo na muna akong guluhin. Sagot niya. Unti-unting tumango ang lalaki. Mabilis na inilabas ang susi mula sa bulsa at binigay kay Amy. Mag-ingat ka. Halos pabulong na sabi pa nito. Nang sandaling medyo magkadikit na ang mga balat nila, muling nararamdaman ni Amy ang pamilyar na kuryenteng dumaloy sa ugat niya. Ngayon mas nagets niya na ang mga ganitong pakiramdam sa loob niya. Kasi kilalang kilala siya ng puso niya. Kilalang kilala nito si Martin. Dumiretso na si Amy sa sasakyan at pumasok na sa loob noon. Naisandal niya saglit ang ulo sa manibela ng sasakyan at malalim na bumuntong hininga. Nang kalmado na siya, sa kanya pinaandar ang kotse papalayo sa bahay nila. Walang eksaktong lugar sa isip ni Amy sa totoo lang. Nag-drive lang siya ng nag-drive ng ilang oras. Hanggang sa may nadaanan siyang beach. Doon niya naisipang itigil ang sasakyan. Bago nawala noon si Martin, nagkausap pa sila sa anniversary nila at magde-date sila sa beach pero hindi nangyari. Palakad-lakad lang sa buhangin si Amy nang may makasalubong siyang batang babae na nakangiti pero may luha namang bumabagsak sa pisngi niya. Ayos ka lang bata? Tanong ni Amy. Tumango ang bata at pinunasan ng luha. Ayos lang po. Bakit yun naman po natanong? Tanong pa nito. Kasi umiiyak ka tapos nakangiti. Medyo weird lang. Pag-amin ni Amy. Weird po ba? Kasi po, masaya po ako na malungkot. Pero, mas nangingibabaw po yung saya. Saad pa nito. Bakit naman? Kasi po, wala na si Zoe. Zoe? Yes po. Si Zoe po yung alaga kong turtle. Pero masaya po ko dahil nung buhay pa siya, naging masaya naman po siya sa akin. Inalagaan ko po siya ng maayos. Yun po kasi yung bili ni lola ko. Habang buhay pa daw yung mga mahal natin, iparamdam natin na mahal natin sila. Kasi paano na lang kapag wala na po sila? Ganun po kasi kay Zoe eh. Parang may bumalot na kakaibang init sa puso ni Amy. Hindi man niya aminin pero sa simpleng salitang yun ng bata, parang may natutunan siya. Nakakatawa nga lang kasi isang batang paslit pa yung nagbibigay aral sa kanya. Samantalang siya, matanda na. Matapos maglakad-lakad ni Amy doon, umuwi siyang handa ng makipag-usap kay Greg o Martin. Kumain na muna siya saglit at natagalan nga lang dahil nagka-traffic na sa daan. Ayan tuloy, ginabi na siyang umuwi. Pero nasa buka na palang si Amy ng bahay nila. May bigla na lamang sumugod ng yakap sa kanya.
Saan ka nanggaling? Tinakot mo ko. Akala ko. Halos hindi matuloy-tuloy ng lalaki ang dapat na sasabihin. Parang tuod lang naman doon si Amy at hindi alam yung sasabihin bigla. Pero napalunok na lamang siya nang maramdaman ang tila init na bumalot sa puso niya dahil sa yakap ni Greg. Naramdaman niyang muli na secured siya at mahal na mahal siya nito kahit anong tanggi ng isip niya. Na-traffic. Sagot ni Amy at siya na yung naunang kumalas sa yakap. Napansin ni Greg na tila iwas si Amy kaya napabuntong hininga ito. Sorry, nag-alala lang talaga ako. Kanina pa kasi tapos hindi pa matawagan yung phone mo. Doon lang naalala ni Amy ang phone. Inilabas niya yon mula sa pouch at napagtantong lowbat na pala ito. Patay na yung phone ko. Tara na sa loob, ma'am. Malamig na dito sa labas eh. Pumayag naman si Amy. Hinayaan niya si Greg na marahan siyang hilahin papasok sa loob ng bahay. Sa kusina sila dumiretso dahil nauhaw bigla si Amy. Naupo na muna sila sa stool sa may counter at natahimik saglit. Ma'am Amy. Tawag bigla ng lalaki kay Amy. Bakit? Tatanungin ko lang sana kung handa ka nang makinig sa paliwanag ko. Pero hindi naman kita mamadaliin kung hindi ka pa handa. Anito at bahagyang napahalakhak at napakamot sa likod ng ulo. Hindi agad nakasagot si Amy. Napatitig lang siya sa kamay na pinaglalaruan niya. Tumagal yon ng ilang segundo bago tuluyang binalingan ang lalaki. Martin. Tawag bigla ni Amy sa lalaki kaya napatuwid ito ng upo. Ikaw na ba talaga yan? Buhay ka? Tanong ni Amy at bahagyang nanginig ang boses. Unti-unting tumango ang lalaki. Ako nga. Sagot nito sa seryosong tono. Napapikit ng mariin si Amy at pinigil ang luhang gustong kumawala sa mga mata. Napalunok na lang siya dahil sa nararamdamang tila bikig sa lalamunan. Bakit ang tagal mong magparamdam sa akin? Bakit ang tagal mong bumalik? Bakit hinayaan mong isipin ko na patay ka na, ha? Sunod-sunod na tanong ni Amy. Tuluyan ng tumulo ang luhang pinipigilan niya. Tumaas ang kamay ng lalaki at pinunasan yun gamit ang likod ng palad. Hindi umalma si Amy dahil sa totoo lang, nagustuhan niya ang gaan ng haplos sa kanya ng lalaki. I'm really sorry, Amy. Hindi ko talaga ginusto. Ipapaliwanag ko ang lahat. Handa ka na bang makinig, ha? Maingat pang tanong nito. Tumango si Amy na siyang naging dahilan ng pagngiti ng lalaki. Una sa lahat, gusto ko lang aminin sa'yo na hindi lang ako basta-bastang ordinaryong tao. Dahil isa akong FBI agent. Kumunot ang noo ni Amy. Ano? FBI agent? Ulit pa niyang tanong. Oo, matagal na panahon na yon. If natatandaan mo yung mga panahong bigla-bigla akong nawawala minsan, nung tayo pa. Nagsasanay ako nun. Matibay lang talaga yung alibay ko kaya napapaniwala kita. Pero hindi ko intensyon na itago yun sa'yo. Parte yun ng trabaho. Mas maganda kaunti lang yung may alam tungkol sa nature ng trabaho ko para safe. Pero anong nangyari? Bumuntong hininga ito. Maganda naman yung naging takbo ng mga mission ko eh. Pero sabi nga nila nung una nga pa lang sa amin, ang buhay namin ay laging nasa bingit ng kamatayan. May nangyaring hindi maganda. Napatigil ito saglit. Nangyari yon nang hinuhuli namin yung isang malaking sindikato. Pero hindi naging maganda yung kinalabasan na siyang naglagay sa amin sa alanganin. Yung ibang mga kasamahan ko hindi nakasurvive. At lumunok ito at napakuyom na lamang ng kamao. Halatang nagpipigil ng emosyon. Hindi maiwasang hawakan ni Amy ang kamay nito na tila paraan niya upang pakalmahin ito. Bahagyang naiintindihan na ni Amy ang kalagayan nito. Wala ako sa hulog sa mga panahong yun. At alam mo, kung sino yung nakakapagbalik sa akin sa realidad na kailangan kong maging matatag. Sino? Ikaw. Ngumiti ito ng marahan pero bakas ang lungkot sa mga mata. Kung alam mo lang, mahal. Sobra akong nagpapasalamat sa'yo dahil kung wala ka, baka tuluyan na akong nabaliw dahil sa pagkawala ng ibang mga kasamahan ko. At mas lalo ko lang ikamamatay kapag may nangyaring masama sa'yo. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yon. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Amy. Nalaman ng mga sindikato na nabuhay ako. At nagbabanta sila na idama yung taong mahal ko, ikaw. Kaya kahit masakit din sa parte ko, nagpanggap ako na naaksidente ng tuluyan at hindi na makakabalik pa.
Peneke ng organisasyong kinabibilangan ko ang kamatayan ko. Hindi nakasagot agad si Amy. Pakiramdam niya, ang hirap i-absorb ng lahat sa utak niya ngayon. Nahihirapan siyang iproseso ang lahat. Dahil akala ng mga sindikatong yun ay wala na ako. Akala din nila ay wala na silang kalaban pa. Kaya palihim kaming muling gumalaw. Nagsimula yun sa pagbabago ng identity at mukha ko para hindi ako makilala. At naging effective siya dahil wala silang kaalam-alam na ang bagong ako ngayon ay siyang magpapabagsak din sa kanila. Ngumisi ito ng nakakaloko. Ako mismo ang nagpakulong sa lahat ng sindikatong yun. Hindi naging madali yung proseso pero nagawa ko. Dahil inspirado akong makabalik agad sa'yo. Masuyong dagdag nito. Nag-init lalo ang sulok ng mga mata ni Amy nang dalhin ni Martin ang kamay niya sa labi nito at halikan yun. Martin, tawag ni Amy sa pangalan nito. Mahal, walang nagbago. Ikaw pa rin ang nasa puso ko. Marahang saad ng lalaki at muling hinalikan ang kamay ni Amy. Tila may mainit na bagay ang bumalot sa puso ni Amy. Hinayaan niya ang lalaki na hawakan siya hanggang sa hindi na niya namalayan pa ang paglapit nito sa kanya. Bumigat ang talukap ng mga mata ni Amy nang unti-unting lumapit sa kanya si Martin. Mahal, namiss kita. Nasambit na lamang ni Amy. Hindi na tuluyang nakontrol ang bibig niya. Hinayaan niya ang puso niyang magsabi ng kung ano-anong nararamdaman niya. Narealize ni Amy na sa kabila ng inis niya kay Martin dahil sa pagkawala nito, hindi niya pa rin kayang tiisin ito. Kayang-kayang tunawin ni Martin ang galit niya. Tila naging dahilan yon upang mas maging agresibo si Martin. Hindi na ito tuluyang nakatiis pa at ilang sandali lang, tinakpan na niya ang labi ni Amy gamit ang sariling mga labi nito. Isang mainit at madamdaming halik ang pinagsaluhan nila. Halatang miss na miss nila ang isa't isa dahil hindi na nila namalayan pa ang pagpunta nila sa kwarto. Shh! Hindi soundproof tong kwarto ko. Wika pa ni Martin nang sandaling maghiwalay ang mga labi nila. Napaungol kasi si Amy sa sarap ng halik nito. Hanggang sa tinanggal na nila ang saplot ng isa't isa. At nang sandaling napatalikod si Martin, napasinghap na lamang siya nang makita ang ilang mga peklat sa likod nito. Anong nangyari dyan? Tanong ni Amy na medyo naiiyak na. Alam niyang masakit ang mga sugat na yon at hindi siya makapaniwala na naranasan yon lahat ni Martin. Hindi naging madali yung mga misyon ko noon, mahal. At syempre, kasama na dun yung pagpapahirap ng mga kalaban sa akin. Pero buti na lang, pinaglihi ako kay Cardo. Ng probinsyano, nakasurvive naman. Malokong saad nito kahit na naiiyak na si Amy. Ang dami niyan. Masakit na masakit siguro yan tapos wala man lang akong kaalam-alam. Humihikbing saad pa nito. Agad namang naalarma si Martin at dinaluhan si Amy. Agad niya itong inalo at pinunasan ang naglandas na mga luha nito. Tahan na, mahal. Ayos na ako ngayon, oh. Okay na ako. Malambing na wika pa nito at hinalikan ang luha ni Amy na lumandas sa mga mata nito. Ikaw kasi. Sorry, babawi talaga ako. Pero pwedeng tuloy na natin. Namiss na kasi kita eh. Saad pa ni Martin. Tinutukoy ang mainit na tagpo nila kanina. Hindi naman alam ni Amy kung maiiyak or matatawa ba siya bigla. Hindi niya napigilan ang sariling hampasin sa dibdib si Martin. At napanguso na lamang. Agad namang nahuli yun ni Martin at hinalikan. Ang halik nito ay tumaas sa braso ni Amy ng dahan-dahan. Pataas ng pataas hanggang sa naabot nito ang leeg ng babae. Napapakagat na lang ng ibabang labi si Amy sa pagpipigil ng ungol. Okay lang ba kung gawin natin ulit? Hindi ko naman itutuloy kung ayaw mo. Marahang tanong ni Martin sa gitna ng mga halik nito. Napakunot na lang ng noo si Amy. Ang dami naman kasing sinasabi nito. Tingin mo? Mahal, nasa sayo naman yung desisyon. Just shut up! Gawin na natin. At ipasok mo na lang. Hindi na napigilang pag-asik ni Amy na siyang naging dahilan upang bahagyang mapahalakhak si Martin. Dahil doon ay mas pinag-igihan pa ni Martin ang ginagawa. Hanggang sa mas naging mainit na ang temperatura sa loob ng kwarto at nauwi na nga sa malalakas na ungol si Amy kahit anong pigil niya. Bahala na lang talaga kung marinig siya sa labas ng mga nagpapahingang mga katulong nila. Hanggang sa napagod na lang sila pareho sa ginawa. Doon na natulog si Amy dahil inabot na sila ng madaling araw ni Martin. Talagang namiss nila ang isa't isa dahil tanghaling tapat na kinaumagahan ay mahimbing pa rin ang tulog nila. Nabulabog lamang yon nang biglang bumukas ang pintuan at umalingaw-ngaw ang boses ng ina ni Amy. Por Diyos por Santo! Carlito, yung anak mo!
Agad na napabalikwas ng bangon si Amy at agad na niyugyog si Martin sa tabi niya. Tulog pa rin pero bumangon din naman kaagad. Yakap ni Amy ang kumot sa katawan upang takpan yon habang si Martin ay walang hiyang bumangon at nag-stretch pa ng braso. Mahal, grabe ka namang manggising dyan. Mag-next round ba tayo ulit? Maaligasgas pa na boses ni Martin at malokong napahalakhak. Hindi pa rin ito napapansin ang presensya ng mga magulang ni Amy sa may pintuan. Ano ba? Umayos ka! Asik na bulong ni Amy bago balingan ang ina na parang aatakihin na bigla. Ma, kumalma ka. Anong ibig sabihin nito, Amy? Alam kong malungkot ka. At suportado naman namin ni Papa mo ay yung mga pinagagawa mo sa buhay. Pero eto, alam naming siya pa rin si Martin na mahal mo. Pero bumigay ka talaga kaagad. Ang rupok mo naman, anak. Sunod-sunod na wika ni Amanda. Nanlaki na lang yung mga mata ni Amy dahil sa narinig. Tapos etong nasa tabi niyang lalaki ay napahalakhak pa talaga. Hi tita. Bati pa ni Martin sa maaligasgas na boses dahil nga kakagising lang nito. Ikaw naman Martin, hindi ka na talaga nakapagpigil. Kakabalik mo pa lang sa buhay ng anak namin. Inakit mo naman kaagad. Napakamot na lamang si Martin sa likod ng ulo. Sorry tita, at ako talaga yung naakit. Wala pa rin pinagbago yung anak niyo eh. Ang ganda pa rin niya. Aba syempre, mana sa akin. Mataray na wika ng ana ni Amy. Hey, I think mas mabuti na sa baba na lang tayo mag-usap-usap. May brunch na hinanda si na Perla doon. Putol bigla ni Carlito, ang ama ni Amy. Tumango rin si Amy bilang pagsang-ayon. Mag-ayos na muna kayo. Hintayin namin kayo doon. Umalis din naman agad ang parents ni Amy. Nang naiwan sila doon, mag-aayos na sana si Amy pero napaigik na lang siya sa sakit sa gitna ng kanyang hita dahil sa biglaang paggalaw. Agad namang naalarma doon si Martin. Ayos ka lang? Sorry kung nanggigil ako sa'yo ah. Ang sarap mo kasi. Malukong sabi pa nito. Nahampas na lang siya ni Amy sa dibdib. Puro ka talaga kalokohan, asik niya sa lalaki. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, mahal. Nakangising saad pa ni Martin. Tinulungan ni Martin si Amy sa pag-aayos. Medyo natagalan pa dahil hinanap pa nila yung underwear ni Amy na napunta pala sa ilalim ng kama. Matapos ang harutan at lambingan, pumunta na sila sa baba kung saan naghihintay ang parents ni Amy. Naupo silang dalawa na magkatabi at hinarap ang mag-asawa. Kumusta kayong dalawa dito? Tanong agad ni Carlito sa kalmadong boses nang magsimula na silang kumain. Ayos lang naman pa, sagot ni Amy. Mabuti naman. Dahil mabilis talaga kaming nag-book ng ticket pabalik dito dahil nag-alala ang mama mo sa'yo. Hindi naging maganda yung huling pag-uusap nyo. Nag-alala talaga ako. Napangiwi naman talaga si Amy dahil sa pagtaas ng boses ng ina. Hinayaan niyang pakalmahin ito ng kanyang ama. Nang ayos na, ang papa niya ulit ang nagsimulang magsalita ng isang maseryosong usapin. Since nandito na rin naman tayo, gusto naming humingi ng tawad sa'yo anak. Alam naming mali ang ilihim sa'yo ang kaalaman naming ito. Nabuhay si Martin. Pero recently lang din namin nalaman. Pinaliwanag naman sa amin ng mabuti ni Martin na para ito sa kapakanan nating lahat. Kaya hindi ito bumalik kaagad sa atin. Saad ni Carlito. Tumango si Martin bilang pagsang-ayon. Opo. At against din kasi sa rules yun ng company. Hindi pwedeng sabihin lang namin ito ng basta-basta sa iba. Pero ngayon, bakit pwede na? Nag-resign ka na ba dyan, iho? Tanong ni Carlito. Opo. Own decision ko po. Dahil naisip ko na kapag nag-settle down na ako kasama si Amy habang buhay, nirealize kong ayoko siyang bigyan ng ikakabahala niya, lalo na sa akin. Ayokong lagi siyang nag-aalala at nag-overthink. Namula si Amy doon at napayuko na lang. Inamin niyang kinilig siya doon. Pero ano na yung trabaho mo ngayon? Iniisip mo yung pagsasettle down pero anong ipapakain mo sa anak ko in the future kapag mag-asawa na kayo? Sabat ng ina ni Amy. May mga investments po ako. At may art school din ako na pinatayo under the name of Amy. As of now, kumikita naman po siya ng maayos. Ano? Nagpatayo ka ng school? Hindi makapaniwalang tanong ni Amy sa lalaki. Bahagya itong napahalakhak. Oo. Nasabi mo yan nun sa akin eh. Kaya pinag-ipunan ko. Parang nanubig bigla ang sulok ng mga mata ni Amy dahil sa natouch siya sa ginawa nito.
Pero alam niyang hindi biro ang pagpapatayo ng ganoong school, lalo pa at parang wala nang masyadong may pakialam noon ngayon. Parang bumaba na ang porsyento ng mga taong mahilig sa arts. Pero talagang pinush pa rin ni Martin at natutuwa si Amy doon sa totoo lang. Kasi ang ibig sabihin lang noon, nagkahiwalay man sila ni Martin sa mahabang panahon, iniisip pa rin siya nito. Parang may mga nagliliparang paru-paro tuloy sa loob ng tiyan niya. So, mukhang secured naman pala yung anak natin dito kay Greg. I mean, Martin, saad ni Carlito. Kailan yung kasal? Namilog naman yung mga mata ni Amy doon. I mean, syempre, wala pa sa pinag-usapan nila ni Martin yun. Pero kung aalukin siya nito, papayag siya. Kasi ayaw niya rin naman na magsayang pa ulit ng panahon. As soon as possible po sana, sagot ni Martin. Kung papayag po si Amy. Dagdag nito at makahulugang tumingin kay Amy na parang nagiging emosyonal bigla. Inaaya siya nitong magpakasal sa harap ng parents niya. Hindi niya alam kung paanong ikalma ang puso niya. Unti-unting tumango si Amy at sumagot. Payag ako. Payag akong magpakasal sa'yo. Ngumiti ng malawak ang lalaki at nabigla si Amy nang biglang tumulo ang luha nito. Niyakap siya nito at bumulong. I love you. I love you, mahal. Tuluyan ang napaiyak lalo si Amy. Samantalang ang mga magulang niya naman ay pasimple ding nagpupunas ng luha. Ano ba yan? Bakit pa parang ang usok dito bigla? Bulalas ng ina ni Amy at pinaypayan pa ang mga mata gamit ang palad kaya natawa silang muli. Nauwi sa pagka-catch up ang proposal na yon ni Martin. Naging mas makabuluhan ang brunch na yon, lalo pa at talagang walang sinayang na panahon ng ina ni Amy dahil nagsimula na itong mag-open up tungkol sa preparation ng kasal nila ni Martin. Gusto nila pareho na simple lang, kaya simpleng garden wedding lamang ang ginawa nila nang sumapit ang kasal. Sobrang magical noon para sa kanilang dalawa dahil dumaan sa isip nila ang mga nilagpasan nilang pagsubok, lalo pa nang magbitaw na sila ng vows. Mahal, una sa lahat, gusto kong magpasalamat dahil tinanggap mo ulit ako sa buhay mo. Ikaw ang dahilan kung bakit lumalaban ako lagi. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko. I'm sorry kung nasaktan kita ng sobra. Mamaya na lang ulit sa kwarto. Ow! Naputol yung vow ni Martin dahil hinampas ni Amy yung sikmura nito. Nagtawanan na lang yung mga bisita nilang nakarinig. Seryoso kasi, sabi ni Amy kahit na nangingiti na lang din siya sa kalokohan ni Martin. Totoo naman kasi. Pero mahal na mahal kita. Lagi. Ikaw lang lagi ang nasa puso at atay ko. Pangako. Muling napahagikik ang mga bisita dahil doon. Hindi na rin alam ni Amy ang mararamdaman. Minsan matatawa tapos biglang sasamaan ng tingin ang lalaki. Pero mas nangibabaw ang saya sa kanyang puso. Alam mo, ang sakit nung inakala kong wala ka na. Parang hindi ko kakayanin yung sakit sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Pero may plano siya. Dahil matapos lahat ng sakit, binalikan niya sa akin. At ngayon, napalitan ng lahat ng sakit na dinanas ko nang nag-uumapaw na saya sa puso ko. Pangako rin sa'yo na ikaw lang din yung mamahalin ko habang buhay, mahal. Ikaw lang lagi. Halos pabulong na saad ni Amy sa huling linya. Ilang saglit lang na-announce ng pare ang napakahalagang balita sa lahat. I now pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Naghiyawan ng lahat nang bigla na lamang sunggaban ni Martin si Amy at talagang napaliyad pa ang babae. Mariin ang naging halik na yon na tila ba hindi pa sapat kay Martin. Pero natawa ang lahat nang marinig ang matinis na boses ng ina ni Amy. My goodness! Yung lipstick ng anak ko, nag-smudge na. Akala ko ba kiss-proof yan? Natawa na lang talaga ang lahat dahil sa pagiging OA ng mama ni Amy. Tuluyang napahiwalay na ng halik si Martin sa babae pero hindi pa rin ito tuluyang lumalayo. May mapaglarong ngisi na nabuo sa labi ni Martin. Mamaya ka sa akin. Hindi kita titigilan sa kwarto, mahal. Humanda ka. Bulong nito na siyang ikinahagik-hik ni Amy. Kasi sa totoo lang, na-excite din siya. Hindi na rin siya makapaghintay na tapusin ito at magkulong na lang sila sa loob ng kwarto ni Martin. Hindi pa rin makapaniwala si Amy dahil sa lahat ng mga pagsubok na napagdaanan nila, sila pa rin sa huli.
hinding-hindi na sila mawawalay pa sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Amy at ni Martin. Naway kayo po ay kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito lamang yan sa inyong inaabangang